Diyos. Ikatamapuyos ti amin. Hasaka sandarababashe. We offer to you our problems. Itadbi kanya mapo. Tati presensya mapo Diyos. Mangmangtad kanyami. Iti pinagserbi king ka. Kaysa di pinagkantami kanyam, Apo. Nadakila ka sa aming mga buhay. Salamat Panginoon dahil isa po kami sa walang sakit ngayon. Sa libo-libong mga tao na nasa hospital. Libo-libo na nakalatay sa kanilang mga higan dahil sa sakit na meron sa kanila. Kulang ang papuri kung tutusin, Panginoon. Kulang ang pagtas namin mga kamay. Kulang yung pagluhod namin na pagpunta dito, Panginoon, para pasalamatan ka. Yung wala po kaming sakit, yung wala kaming iniindang mga karamdaman, hindi kami nagugutom, Panginoon. Kulang ang solitang pasasalamat. Gaya po ng aming pag-aaralan, Panginoon, it's all about your love. The agape love. Hindi nawa kami magbulag-bulagan sa mundong ito. Dahil every moment in our life, pinapakita mo yung pagmamahal mo na walang katulad. That's the word agape love. Walang papantay, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Walang papantay, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kaya dalangin ko, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba. Bless your word. Bless your word, my God. Tago mo ko sa pinakailalim at maranasan namin sa araw na to ang pagkilos at maranasan namin ang tunay na pagmamahal mo. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamatas na papurit pagsamba. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos na buhay sa mga buhay niyo, mga kapatid. At sige, wala munang lalabas na mga bata, dito kayo. Dahil gusto pati mga bata ay mag-aral. Marap kayo dahil mga matatanda na din mga yan. Ayan, tabian nyo na lang. Dahil gusto ko ding maunawaan sila kasi nakikita puro drawing lang sila doon. Ibe-briefing muna namin yung mga teacher ng mga bata mamaya. Praise the Lord! Sabi mo nga sa katabi mo, nagagalak akong makasama ka. Tanungin mo nga kung nagagalak din siya. Nagagalit ka din dito ako. Nagagalit ka din kasama ako. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. At nagagalak naming makasama kayo sa pagpuri sa ating Diyos na buhay. At ang topic natin, pwede bang in a moment of silence, tumikit tayo dahil isang buwan. Akalain mo yun, isang buwan na naman na iningatan ka ng Diyos. Ama? Isang buwan na naman kanyang inaruga. Hindi ka lang inaruga, bagkus iningatan, hindi pinagkulang. Pwede kang pumukit tayo in a moment. Gusto ko, ikaw mismo magpasalamat. Alam mo, every moment, tinitreasure mo yan. Every moment, humihina nga ka. Every moment na merong kalakasan, ginigising ka tuwing umaga. That is the great na dapat mong ipasalamat. Kaya ngayon sinabi ko nung pray ko kanina, kulang yung ginagawa natin para pasalamatan ang Diyos. Ngunit salamat sa habag at grasya niya. Hindi man tasin mong kamay mo at pasalamatan sa isang buwan. Oh, pwede mong sabihin mo, thank you Lord, thank you Jesus.
Oh, thank you Lord sa ginawa mo sa January. Nag-decree ka ngayon, thank you Lord, at mas marami ka pang gagawin sa February, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa grasya mo. Kaya kami andito ngayon. Salamat sa grasya mo, Panginoon. Kaya kami andito na nagpupuri. Kaya kami andito walhati ng iyong ngalan dahil sa habag at grasya mo lamang, Panginoon. Kaya pinapasalamatan namin yung January. At ngayong February 1st, inuna ka namin, Panginoon. Naniniwala ko pa naman sa pag-una namin sa iyo sa February na to. Katas ng kamay, buhusan mo ng pagpapala. Ingatan mo, Panginoon. Sa iyo namin inaalay ang February, katas ng kamay po namin. Into your hands we surrender. In this our prayer, in Jesus' name. Amen. Next, sige nga po, sabi niya diyan, pag-aralan natin, agape love. Sino po may alam yung agape love na sinatawag po na agape love? Hallelujah. What is the greatest love na mabasa natin sa Bible? Kung aaralin natin po yung Biblia, wala pong ibang sinasabi dito. Mayroong isang Muslim, sheikh, alam niyo mga sheikh ng Muslim, sila yung pinakamatalino nila. Alang sabi sa kanilang leader, pag-aralan mo yung Biblia upang gumawa ka ng butas yon na ang Biblia ay sinungaling at ang Biblia natin ay totoo. Alam mo ngayon, kalimutan ko yung pangalan niya, pero isisin ko sa Jesus ko ngayon siya. Habang inaaral niya yung Biblia, dahil nga inutusan siya, alam mo yung bumakapal na memorize niya. Doon siya katalino. And that moment na inaaral niya ang salita ng Diyos, wala siyang makita dito na puna. Dahil kinumpara niya yung Bible nila, at yung Bible niya puro patayan. Kung bumawa ka ng mali, mamamatay ka. Kung bumawa ka ng hindi gusto ng kanilang law, mamamatay ka. Papatay sila. Nung inaral niya po yung salita ng Diyos, ngayon, wanted na siya sa mga Muslim. Di ako takot din, mamatay. Ay, marami makapanood dyan. Ay, sabi niya dito, nung inaral ko, napag-aralan ko na ang linalaman po ng Biblia, puro po pagmamahal. Paano ko lalagyan ng butas na Panginoong Hesus nila, ay ang kanyang ginagawa lang ay mahalin ng mga tao. Grabe po, no? At in the short of the story, na born again, yung sheikh na to, at ngayon, malaki yung channel niya na nagpapahayag ng salita ng Diyos. It because wala kang mababasa sa Bible na against kay God. Puro pagmamahal ito ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Sa likodan mo, mahal ka ng Diyos. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Sabihin mo sa mga katabi mong bata, mahal ka ng Diyos, anak. Mahalin mo siya. Hallelujah. At ang ating pag-aralan ng ating text, sabi niya dito, the heart of the Bible, sige pa, next pa anak, for God so loved the world that He gave His only, nag-iisa, the only begotten Son, whatever believe in Him, kung sino daw ang maniwala sa Kanya, ito po yung maganda, walang itinatangi, walang papantay, kasi kung sino ang maniwala sa Kanya, hindi mapapahamak, bagkos sabi, have a everlasting life. At ang inaasam ng isang Kristiyano ay makapunta sa langit. Tama? Marami nag-aasam po na yumaman, marami po nag-aasam na gumanda yung buhay niya, but that is your second priority. Your first priority ay maranasan mo at maapakan mo yung sinasabi po sa Revelation, the heavenly home. Amen? Anong saysay na napakadami mong mansion? Anong saysay na napakadami mong sasakyan kung wala ka namang relasyon sa ating Panginoon? Ama? Anong saysay ng kapal ng wallet mo? Anong saysay na napakadami mong laman ng iyong ATM
kung wala kang relasyon sa Diyos. Pero wala pong masamang yumaman. Hindi ko sinasabi na hindi kayo na mangangarap na yumaman. Dahil yung sabi mo po sa Jeremiah 29 verse 11 sa Easy English Version, I want you to become rich. Gusto din ng Diyos na gumanda yung buhay mo. Pero gagamitin mo yung yaman mo to glorify and to find lost soul for Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pag yumaman ka, huwag mong kalimutan yung mga kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Dahil kung gusto po ng Diyos, mga kapatid, na kapag yumayaman po tayo, ginagamit mo yung wealth mo. Pero nga kaming kilala, hindi daw nagpo-post. Baka na-expose na sila dahil pinost namin. Yun yung heart. Ayaw nilang i-post, but he going to the poor. Inaabot nila yung mga nandun sa laylayan. Pero alam niyo po, in the Bible, that is the pattern of Jesus when showing His love. Hindi niya tinatarget yung mga mayayaman. Ano po yung mababasa natin sa Bible? Ang gusto-gusto niyang puntahan, yung walang kaya. Amen. Hindi naman lahat, ang hirap na kasi iwin yung mga mayayaman ngayon. Hindi naman lahat. There's more matigas. Kaya si Jesus, kung aaralin natin, gustong-gusto niyang pumupunta sa mga liblib. At ipinapakilala yung kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At praise the Lord, sa umaga na to, gusto ko ding ipakilala yung agape love in your life. Yung pagmamahal na agape na walang katumbas. Gusto niyo pong makita what is the characteristic of agape love? Ano po dapat ang maaaral natin? Ano pa yung agape love? Number 1, sabi niya, the characteristic of agape love, His love, He loved us even into the death and He laid down His life. Nakita mo? Sino dito nung handang mamatay para lang maligtas? Walang magsasabi. Ano? Sino dito ang gustong mamatay? Puro yung mga ama. Kung papipilihin, dahil nagbiyaga mo na bayag. Lord, di anak kulatan, ibiyagam. Mabalingkis jay, because the love. Kaya walang sino man dito na mag-aalay yung buhay niya para sa iba. Tama? Meron? Sige pa rin katagibiyag mo para ka Nicole. Kaya mo? Girlfriend na pa eh. Right? It because walang papantay. Sabi mo sa katabi mo, walang papantay sa pagmamahal ni Jesus kunam. Tama, palakpakan natin ng Diyos. Sabi mo sa katabi, huwag kang bulag. Hindi ka bulag. Tingnan mo yung pagmamahal ni Jesus kunam. Hallelujah. His love until the death, He offered His for you. Kailangan mo pa bang magreklamo? Tingnan po na, sige next. Sabi niya dito, next. Next, sige nga po. John 15 verse 8, greater love has no one than this done to lay down one's life for his friend. Siya lang. Wala nang iba. Ano pa? Sige nga next, anak. Jesus, the cross, and the blood. Tingnan mo natin. Yung Jesus died at the cross, ilan po ang nakita niyong characteristics nandun? Number 1, His blood. Number 2, yung mga stripe na nandun. Tama? At ang pinakagusto ko doon, He is the King of Kings and the Lord of Lords na sinasabi nung pumunta siya, sukaro di palaspas, alam niyo yung palaspas? Na? Nung pumunta siya sa Jerusalem, grabe yung palaspas. In-honor sila. But nung wala na silang makuha sa kanya, nung mamatay siya, yung kinurona sa kanya is tinik. Kaya grabe, wala tayong bas at masabi iniisang salita sa pagmamahal po ng Diyos sa atin. Kaya wala kang maisumbat, wala akong maisumbat. Kaya nga kung nag-aaral ako, nasa New Testament ako, nakalahati ko na naman, habang inaaral ko yung New Testament, sabi ko sa kanya, grabe yung pagmamahal mo, Panginoong Hesus. Sino tayo para magreklamo sa estado ng buhay natin? Walang-wala po tayo sa ginawa ng Diyos. Kaya every moment of your life, treasure that one. Sige nga anak, next. Sabi niya dito, His love,
forgive. Nung makikita natin sa cross, number 1, sige anak, forgiveness. Kaya po siya namatay para sa cross upang ang mga makasalanan, upang ang kasalanan mo at kasalanan ko, patawad. Sabi mo sa katabi, pinatawad ka na ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Alam niyo siguro kung by law tayo, walang nandito. Siguro, kukunti yung punta dito. Alam niyo by law, in the Old Testament, hirap pong sumamba nun. At di natin alam dito bansang kung hanggang free tayong sasamba. Dahil naniniwala ko tang panahon, may papasok dito na bawal na ding sumamba. Kaya habang free pa, enjoyin mo na yung forgiveness ni Lord. Dahil dating panahon, the Bible said, pasama ng pasama yung mundo. Malapit na nga pumasa yung Sodio Bill. Alam niyo po yun? Na pwede na maghiwalay, ay mag-asawa yung same-sex marriage. Makakita ka na yung someday na babae to babae nagkakasal. Dahil alam ko, hindi ko naman pinapali, Lord, huwag pumasa, hindi. Ang prayer ko, mas marami pang makakakilala kay Lord. Dahil kung ng tunay nakakilala sa Kanya, alam niyang salahin yung tama at mali. Tama? Kasi nasa sala mo, alam mo na yung tama at mali. Kung mali pa rin ay ginagawa mo, hindi ka taga ka Diyos. Tagalabas ka. Tama? Peter said, ang gumawa po ng mabuti, gumawa dapat ng mabuti. Ang gumawa na sama, ay gagawa din ng masama. Kaya tanungin mo sa sarili mo, pinatawad ka o hindi pa? Kasi alam ko yung mga pintawan ng Diyos gumagawa na ng mabuti. Amen! Ang mga pinatawad ng Diyos gumagawa ng mabuti. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Hindi lang po forgiveness ang regalo niya at the cross. Sabi niya dito, healing in the sickness. Kaya nga dapat hindi nagtatagal yung mga sakit. No, the asthma pa lang nagtagal dapat the asthma. No, the sakit ni puso, everyday ko lang, Lord, pinalaya mo na ako sa sickness na to. Hanggat di ka gumagaling, rini-rebuke mo yan. Amen. Lord, we believe at the cross, regalo mo sa akin. Up the back of the cross, kung tinitignan natin yung harapan, nakita natin yung forgiveness and salvation. Ngunit sa likuran ng cross, lahat ng mga sakit para sa iyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may sakit ka pa, gagamutin yan ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Baka sakit ti bulsa. Sige, gabil tayo bulsa. Gagamutin ng Diyos din yung bulsa mo. Ni awon nagamin ang dakayat. Palakpakan nyo ang Diyos na buhay. Kasi naniniwala ko not only a physical healing ang regalo ng Diyos. Either material healing ay kayang i-restore ni Lord. Yung mga may utang ay declare, makakabayad ngayong taon. Yung umuutang, magpapautang ngayong taon. Palakpakan nyo na ang Diyos na buhay. Ayaw nyo yun, dating umuutang ka ngayon, umutang ka. Sige pa'y, tanakadukwartak, umutang kayo pa'y. Si kapay agyo present na. Sige, nganin na kami, diyan kami namon, nung sumampo na po, sige. Umutang ka, magbayad ka, dahil yung duma kaming, may dapay utang na, umutang man. Yap, ang hirap, minsan. Saranasan ko yung meron akong restaurant. Diyan ay bagbaga na kami, mapandam di likod ni Pastora di cashier. Nagigat ang maghindi. Nihirapan ako maghindi. But I know, believe into the Lord. Every sickness, physically, spiritually, pagagalingin ka ng Diyos. Amen. Pinakalas po, ito yung pinakagusto ko. Ito yung walang papantay. John 14 verse 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one's come in the Father except through me. Kung wala kang matinding relasyon sa ating Diyos na buhay, paano ka mag-a-access papunta sa heaven? Alam mo, na-bless ako kay Katuro. Sabi,
follower kayo ni Katuro, natatawa ako na, iwan ko, kung ang vlog niya ay para kay Lord, sinishare ko. May mga magkakaiban, agruot da, sumampo ni Katuro, ni, iglamlam manganda karot, tinataguan siya, datama na ni Brother Katuro, inawis na. Tara mga brother, magsimba po tayo. Anong sumbat po ng mga Sikalatan. Siya nakapanood na po yun. Ikaw na lang, brother. Ipanalangin mo na lang kami na pupunta kami sa langit. Ano po yung sabi po ni Ano? Punta kayo lang langit. Diyan lang nga na. Malapit lang yung simbahan. Di nga kayo makapunta sa simbahan, sa langit. Malayo po yung langit. Sabi niya. Tama po ba? Minsan ang hirap iabang ang ating mga, ang hirap hayakbang yung mga paan nating papunta sa simbahan. Kapatid, wala nang ibang access papunta sa langit kundi relasyon mo kay Lord. At ang church ay nakakatulong sa iyo papunta sa langit. Amen. Baka man tasakam hanga sadot. Rebuke mo ti kasadutan. Anak nga sadot. Jesus name. Palakpakan tayo man na po Diyos. Palakpakan natin na Lord. Harabaka shanderarase. In the name of Jesus. Ama po ba? That is the gift of agape love into you, in me. Ang tamis, no? Behind the scene pala may healing. At ang kagandahan, may relasyon ako, Lord, hahawakan ko, yayakapin ko yung relasyon na to. Patungo pala sa langit to. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka naliligaw. Nasa tamang landas ka. Ano pa next? Ano pa sabi niyan? Pangalawa, His love us when we fail. Sino yung alam mo sa Bible na kahit nagkamali na minahal pa rin ng Diyos? Next. He loved Peter even when he denied him. Ilang beses siya dinenied? 3 times before po mag-umaga, ang tilawak kasi ng manok alauna. Susunod, Susunod, 5:00. Kaya sama po yung sabi ni Lord, bago mag-umaga, i-deny mo ako, Pedro. Basahin po yan, ilista nyo, para maganda yung basa nyo mamaya, na alam ko naman di nyo ginagawa. Assignment nyo yan po, Luke chapter 22. Basahin nyo po, gaano ko i-deny ni Peter si Jesus 3 times. Pero alam niyo po ba, 3 times din niyang tinanong si Peter, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal kita. Pakainin mo aking mga tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Anong sabi niya? Opo, Panginoon. Nagsangitan. Siyempre, hindi na yun di ba? Opo, Panginoon, mahal pa rin kita. Pakainin mo aking mga tupa. Pangatlo, Pedro, mahal mo ako. Talaga, siguro no harap-harapan, nagugug ka na, siyempre, ang samot tiwala na kanya na po. Yan ang sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Nawa yung mga pinapakain nyo sa mga tupa nyo na hinawakan ay tama ang Espiritu. Nawa mga pinapakain nyo sa mga bahay nyo, mga nanay, tatay, direct to the point of view. Tama ang ipinapakain yung Espiritu. Amen. Iwan ko kung ginawa ni Kuya Jeff, ang sabi niya every night, ginawa na hindi pa daw. Ang ganda yung sabi niya sa akin na every night gagathering ko yung aking mga anak at magbabasa kami at magpipray. Now may goal na ganon. Kuya Manso, gawin nyo din, tatay. Yung mga may pamilya, every night, 1 chapter a day or 2 chapter a day. Kung ayaw ng anak mo, sige lang, huwag mong pilitin. Kung may 3 kayo nag-start, sige lang, gawin nyo. Because our team right now, God build the kingdom into your family. Kung walang gagawa yan, walang saysay ang ating na to. Tingnan, kabihin mo kung tatay yan. Tatay, ikaw ang mag-start ngayon. Ilan tatay yan nandito? Oo, si Kuya Arvin. Sino pa yung may asawa at anak dito? Kuya Juben, Kuya Manson, Kuya, sino pa?
Oh, hindi lang tatay yung maglilid. Kung ikaw ang inanay ngayon at wala pa yung asawa mo, kayong mayroon ngayon, start nyo. Sabi yung katabi mo, start nyo. Palakpakan nga natin yung Diyos na buhay. Ganda po ba? Ang tamis. That kahit nagkamali, nakakita mo nagkamali, samantalang dito sa lupa, magkamali ka sa best friend mo, anong gagawin sa'yo? Sige, tatanungin kita ngayon, harap-harapan. Best friend mo pa rin ba kapag nagkamali? Lahat ng sekreto mo, naliliwala ako, lalabas lahat ng sekreto mo pag nag-away kayo ng best friend mo. Tama? Ang tawag doon, not genuine love. Kaya nga pagmamahal ng Panginoong Hesus, either His mistake, 3 times, ang ganda basahin. Hindi ako hindi ko yung kilala. Naku. Kung babasahin mo chapter 22, ang sakit. Hindi ako yon. Hindi ko siya kilala. Kaya nga po basahin natin mga next. Sige na natin. Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with everlasting. The word everlasting, awan iti patinggana, walang katapusan. You with everlasting, I have drawn with unfailing kindness. Tinan po natin. Sige next anak. Sige next anak. Ngayon natin, sometimes iniisip mo yung pagkakamali mo. Hindi na ako karapat dapat pumunta sa church. Hindi na ako karapat dapat magpagamit. Hindi na ako karapat dapat umapak sa church dahil po makasalanan ako. That no. Every sin, every mistake ay kayang patawarin ng Diyos. Amen! Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Alisin mo na sa isip mo yan. Amen! Palakpakan nga natin ng Diyos na buhay. Alam niyo po, tingnan po natin. Kaya yung pagmamahal na yan, sige po, next. His love, don't abuse that love. Naiyak namot lang nga po Diyos, sagsigarilyo man ang damdaman. Agtakaw man ang giwalit ni mama nata. Mama ta, eto namot lang nga po Diyos. Hindi po, don't abuse that love. Amen? Lahat ng naaabuso, may patinggana. Yep, He loves you at ever. Ay ayatin na ka, pero tandaan na kung ano ang tinatanim mo. Sabi mo sa katabi mo, kung anong tinatanim mo, aaniin mo. No nga si kaman tatayot, ti agani, siguradok di anak mo to, aramidan ng tumatking ka. No kupitam tinanay mo tata, siguradok di anak mo tumat, kupitan na ka. Apay, nagmula ka. May buto ba na hindi tutubo? Tanong ko, may buto ba na hindi tutubo at magbubunga? Tutubo at magbubunga yan. Kaya kung ano ang tatanim mo ngayon, yun ang aanin mo. Amen! Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Pangalawa, treasure every moment the love of God for you. Tinitreasure mo. Paano mag-treasure? Habang paggising mo ng umaga, tinitreasure. Wow. Bagong hininga ulit, Lord. Hindi, naku, di kape. Wala man lang. Wow, Lord, thank you. Thank you so much. Hallelujah. Amen? Or, wow, Lord, ang sarap, ang lamig ngayon, Lord. Grabe naman, Lord. Nawa po pagising mo ng umaga, tinreasure mo na yung bagong kalakasan mo. Bagong hininga. Yung bagong pagpintig ng puso mo. Thank you, Lord. Na every moment na pinapatibok ng Diyos yung puso mo, blessing yan, kapatid. Amen. Karapat dapat bang i-treasure? I-treasure mo dahil blessing yan. Pangatlo, ano pang sabi niya? Yakapin mo. Sige, next anak. Sige, next. Yakapin mo, pahalagan mo, alagaan mo, ibahagi mo ang pagmamahal mo sa Diyos at igit sa lahat, isapamuhay mo yung pagmamahal ni Kristo. Amen? Alagaan mo, paano mapag-alaga ng pagmamahal ng Diyos? Na? Paano mo alagaan, pastor?
Kag thank you ka ano da maranasam. Or da sakit mo kung na First Thessalonians 5 verse 18, give thanks to the Lord because that's will of God. Na baka no da sakit mo apay ngay Lord, kamo ka na. No. Give thanks to the Lord. Yun ang pag-alaga. Maimas man nung nga naimas ti sida magyamang ka kaniya po Diyos. Adaman balon mo na awan nagyamang ka kaniya po Diyos si kayo ngayon nga agad-adal. Basit man tititit tinaganak yo agadal kalatta taapay. That is the will of God. Hindi mo naman pinapanalangin ng buhay ng iyong mga magulang at pagandahin pa yung income niya. Eh huwag kang magreklamo dahil di ka nananalangin. Amen! Sabi niya dito, ibahagi mo. Paano ba ibahagi? Dapat nakikita si Kristo sa buhay mo. Kahit hindi ka magsalita, nakikita si Kristo sa buhay nyo. Alam mo, napahiya kami nung meron kaming sinabi na, punta ka nga, anak, sa church dahil matagal ka na naming hindi nakakasama. Yung reply niya, puro feeling naman kasi sila doon. Pastora. Sabi mo sa katabi mo, feeling ka ba? Grabe But I believe to the Lord. Alam niyo po ba, kusang lumalabas kung nasa iyo si Kristo. Tama? Uy, nakaka-bless ka. Hindi, di ba nakaka-bless ako? Anong mas maganda doon? Nakaka-bless ka naman, ampling. Or yung, di ba nakaka-bless ako? Malayo or mas malayo? Di ba? Na kahit hindi ka magsasalita kung meron si Kristo sa buhay mo na ibabahagi mo, gaya nung sabi no, Lord, I offer my heart into you. And nakikita ng si Kristo ay meron sa puso mo. Amen! Grabe naman to. Nakaka-bless. Pwedeng sumama? Gusto niyong ganon? Pagibong-gimong na pa lang tatayada mo lang nung nakatalikod ni pastor. Pagimong-gimong damot dararata, kichismis damot lang nawan ni pastor. Nako. Pero naniniwala ko, remember that and my saying to you, church is not a perfect church. That church is hospital of the sickness of spirit. Kaya welcome po lahat dito dahil lahat po tayo not a perfect. Pero yung mahirap choice. Alam mo yung choice? Among nga mali, aramidam, choice ajay. Na, tama? Yun ang masakit, yung pinipili mo yung mali na hindi naman dapat gawin. Tama? Sabi mo sa katabi mo, piliin yung mali. Sa tama ka, kunam. Palakpangan mga napo, Diyos garon. Next, ano pa yung sabi niyan? He loved us with unconditional grace. We are blessed for this generation that we are living by the grace of God. Ama? Dahil sa grasya na kaya po ko nakakatayo ngayon, kaya ako nakakapagsalita sa inyo because of the grace of God. At kaya ka andito ngayon dahil sa habag at grasya lang na namatay sa cross, that is Jesus. Amen. Hallelujah. Nag-aapoy pero nakarating dito pero parang nagliliyab dito sa harapan. Hindi ko ma-explain. Pinapawisan ako. But I believe into the Lord. The grace of God ay i-treasure mo every moment. Why? Because kung wala na yung grasya ni Lord, wala tayo dito. Maaaring bang palakpakan natin. Thank you, Lord, for the grace of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Tamo natin. Next po, kapatid. He loved us even when you do not understand Him in lack of faith. Taman, the grace na kami. Sometimes, amom nga madin, araramidin pa lang, gapot, ti grasya nagang-angos ka pa eh. Sometimes naliligaw ka, ilang beses ka naligaw, but pinunta ka pa rin sa tamang daan because of His grace. Tama? Sometimes nanghina ka, at nung nanghina ka, inahayaan na nanghina ka para maalala mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo at pumunta ka sa tamang daan, lumakas ka dahil sa grasya ni Lord. Tama? Mataas yung grade mo, hindi sa katalinuhan mo. Dahil sa grasya ni Lord.
Amen. Kaya ka merong magandang sinusot ngayon, hindi po dahil sa pulsa mo, dahil sa grasya ni Lord. Kaya nakakakain yung pamilya mo, nakakapunta ka, nakakapag-aral ka, dahil sa grasya ni Lord. Tama? Wala tayong may sumbat sa harapan ng Diyos. It because His grace. Thank you, Lord, for His grace. Dahil kung babasahin mo sa Biblia, kung babalik tayo sa law, when I was in Saudi, palihim po ang gawain doon. But thank you, the grace of God, nakakagawain pa rin po ang mga churches sa Saudi. Pero mas mahirap ngayon, Afghanistan, China. No, marami mga bansa ang hindi halantaran yung paghahayag at pagpuri sa Diyos. Kaya ngayon nalantaran pa ang pagpupuri natin sa Diyos, isigaw mo yung kabutihan niya. Amen! Ilang upuan na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kunti na lang. And our goal for this month, lahat tayo hahayo na dala-dala si Kristo at ang kanyang grasya. Hindi ka makakahayo, kapatid, kung hindi nakikita si Kristo na namumunga, naghahari sa puso mo. Amen. Mahirap mag-invite kung hindi nakikita si Kristo sa buhay mo. Tama? Kasi anong mamaayos ni? Gimong ka, classmate ka, madisugalan. Saan mo maawis nga eh? Tama? Kaya ang sarap nga po, alam niyo po si Kuya Manso, nakausap ko yung isa. Sugarod, pastor. Dati nga, kadwa nga gininom magic ka, ngamin inuman. Tama? Masarap, hindi masarap. Ibang tao na nagtitestimony sa kabutihan ng Diyos at grasya buhay mo. Tama? Sukik aja iditi chismisan, gana kami alas 3 malam, tatadya mga kaduan. It's because of the grace of God na bago tayo. Ano ba yung sabi niya dun? Sige anak. Kaya nga yung Jeremiah, dun ang nagpapatunay na ever the sinners, yung pinaka makasalanan, ay minamahal pa rin ng Diyos. But don't abuse. Sige anak, next. Sabi niya dito, sige. We are sinner, but because of the grace of God, buhay ka pa at buhay ako. Ulitin ko, because kahit na makasalanan, makasalanan tayo, His grace, dahil po sa grasya niya, buhay ka pa. So nga, igyaman tayo by grace. Paano nga kung by law? Noong Old Testament, na kapag nakagawa ng kasalanan, anong ginagawa po? Kung hindi ba to, uranda pa'y karot. Nampay nga pura, inyapay, ti pinaka-stone death, bitay. At Saudi, ganun pa rin ang till now. Dahil nakapanood na ko po yung pugot ng ulo. Siguro pagpugot ng ulo, sino man ang pumunta sa church, no danto presidente nga nagtugaw, na born again, ay pupugutan ko ng ulo. Diyan nalalabas yung mga pure Christian. Hindi magtatagal to. Hindi yung napapansin. Hindi nakapapansin yung government natin na pasama lang pasama. Hindi ko sinasabi na, Lord, baguhin. No! Huwag mong kontrahin ang plano ng Diyos. Kaya kami mga pastor, we are blessed na sumasama kami sa mga tamang landas na mga pastor na hindi kami nakikialam sa government. Bakit ako makikialam sa government? Yung trabaho ko, manalangin, mag-alaga ng tupa at humamat ng mga lost soul. Ang trabaho nyo din, maghanap ng kaluluwa. Amen. Di ako nakikialam kasi ang dalangin ko, Panginoon, kung malapit na po ang iyong pagbabalik, Lord, maawa ka pa po yung mga wala pang relasyon sa'yo. Turuan mo ang puso namin na every morning nagpipray, ipaon mo sa puso namin na maghayag pa ng mga salita mo. Kaya we are ready. We are ready. Ready po kami mag-asawa anytime. Handaming isakripisyo yung oras namin pagtawagin mo kami sa Bible study. Any moment, o kahit madaling araw, tawagin mo kami, basta pag-usapan natin ay ang Diyos, we are ready. Pupunta kami. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo yung bahay mo, kapatid. Nahihayag si Kristo. Amen.
Next, sabi niya pa dito, use that grace to move forward to know Him more. Na habang nakikilala mo yung grasya ni Lord, nagmo-move forward ka para makilala mo pa ang Diyos. Tama po ba? Na yung grasya niya, kaya ka andito umaapak, lumalakad, lumalapit sa Diyos dahil sa habag at grasya niya. Ano pa next po kapatid? Use that grace to share other people to love Jesus. Kaya sabi po ni Bishop Winson, kung anong meron ka, yun yung mabibigay mo. Kaya kung wala si Jesus sa'yo, mahirap mong ibigay. Tama? Langang mutang akti 1 million kay Nanay Tess, ka 1 million na. Tama? In the short, kung inya tigda kanyam, iso lang timabalin mo nga ito. Tama? Kung ano meron lang sa'yo, yun yung kaya mo lang ibigay. Kaya kung wala si Kristo sa'yo, mahirap mo yan ibigay. Amen. Kaya start right now, patirahin mo. Dalawang klaseng puso po ang isang Kristiyano. Yung isa naniniwala na si Jesus, naniniwala ako kay Jesus, pero nasa labas sa puso niya. Yung pangalawang Kristiyano, at ito dapat tayo, naniniwala kay Kristo, pero naghahari sa puso niya. Sino tayo doon? Yung naniniwala ka na mayroong Kristo, pero nasa labas si Kristo? Or naniniwala ka na si Kristo, si Jesus, at naghahari sa puso mo. Dahil kung naghahari yan, hindi ka kailangan i-invite ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi na kailangan i-invite ka. Tama? Tama po ba? Dahil ang naghahari sa puso po ng isang Kristiyano ay si Jesus, ang priority niya ay si Jesus. Amen. Tanungin mo yung katabi mo kung priority niya si Jesus. Priority mo ba si Jesus, kapatid? Hallelujah. Dahil naniniwala kung priority mo si Jesus, nasakit na mo. Nga makapanti Domingo, ta priority mo garod. Amen. Nganuham mo nga priority na Apo Diyos. Okay lang kanya mga mabsin ka, mugar nga priority, ng priority, tanda man tibagak. Alam niyo yung, lagi pa ako muuwi sa Singgan, no, makapanti prayer meeting, ito yung nagsakit na akam ko. Kanya nga ko kayag drive, ta na pampanog, karoon nga nagtrabaho, Lord. Nasakit na akam ko, kasjait ko mga espiritu mo't kabsat. Ang maranasan nyo, yun nasakit ton tinakam mo nung makapan. Amen. Damagaman, nagsakit na ka mo nung kamakapan gabsat. Ano pa next? Sabi po dyan, Isaiah 53 verse 7 to 8 to 7. Sige, mag-play nga ng kwan nga. Mamaya, sige. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit, tinan nyo yung gano'n tayo, yung grace ni Lord. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit, hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng isang tupang nakakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit na kauntiman. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala na sangkatauhan. Next nga, sige anak. Tinan niyo po. Ang sabi niyan, God's love is meant to be shared. Ngayon, ang tanong ko ngayon, the word, wala man lang nagtanggol sa Kanya. Tanungin ko ka ngayon, pinagtatanggol mo pa si Lord pag walang kakanang kasama? Yung individual lang, ikaw at kay Lord lang. Kumbaga, maglalakad ka na wala kang kasama. Yung personal mo, pinagtatanggol mo pa ba si Lord kung wala nang nakakakita? Tanong ngayon, pinagtatanggol mo ba si Lord kung may ibang unbelievers na yung nakaharap sa'yo? Or nakikiayon ka na kapag wala ka ng kasamang Kristiyano? Kapatid, wala ka mang kasamang Kristiyano, nag-iisa ka man, sang kamandalhin ni Lord. Sa bahay niyo man ng puno-puno na wala pang mga nananampalataya, iisa mo pa lang, tayuan mo at ipagtanggol mo si Kristo sa buhay mo.
ko ngayon, bago ko magtapos kapatid, gaano mo pinagtatanggol ang Diyos sa mga taong hindi pa nananampalataya? Pastor, paano ba ipagtanggol? Alam niyo, yung simpleng pag-iwas sa mga masasamang gawain, pinagtatanggol mo na si Kristo. Amen. Sa simpleng may temptation at hindi mo ginawa yung temptation na yun, pinagtatanggol mo na si Kristo. Nakakita ka ng 100 pesos, isusuli ko ba o hindi? Pag sinuli mo, pinagtanggol mo na si Kristo. Niyayaya kang mag-awol ng mga barkada mo pag nag-aaral ka. Doon na lang tayo. Pero di mo ginawa, pinagtatanggol mo si Kristo. Sa bawat ginagawa mo, nakikita ka ng Diyos. Play. Hindi na sa keyboard na lang. Tayo po'y kumanta mamaya. Sa bawat ginagawa mo, kapatid, nandito ka man sa church o lalabas ka sa church at dadalhin mo sa buhay mo, may pupuntahan ka, dapat dala-dala mo dapat si Kristo. Amen? Yung sasabihin ng iba, wow, nakakablis yung taong ito. Gusto kong gayahin yung pananampalataya na meron siya. Amen. Nawa, tama yung pinipid natin na espiritu sa iba. Dahil kung ano yung pinipid mong espiritu sa iba, yun ikaw. Tama? Tama po ba? Tingnan niyo po, kung nagsusugal yung ama, ano yung magiging kalagayan ng anak? Sugal. Kung naninigarilyo yung ama, anong kalagayan yung anak? Darating yung panon magiging? Nakikita nyo, hindi. Tama? Tama? Kung talabitab at ang sama yung lumalabas ng bunganga ng ama, anong lumalabas sa maliit na bata ngayon? Di ba? Nagtatangken. Apay, mangmangagdagamin di balayda. No, nabartag, iba, siyempre, makaturog, nabartag ni manay, ni tatay, ramanan na di sigarilyo. Like, nangatatilasan natin, nakiipaw na ni patang ko. Apay nga, kurkurang tistikan. Apay, ramraman na gayam di anak mo. Ay no, dapat lang tidabisyo na dito, stop that. Maawa ka sa mga anak mo. Dahil kung anong tinatanim mo, yun ang aanihin mo. In this moment, I encourage you to love Jesus. At kung mamahalin mo siya ng buong buo, yayakapin mo si Jesus ng buong buo, lalabas yung tunay na bunga sa'yo. Amen? Kasi naniniwala ko, yung tunay na nagmamahal si Jesus, puro positive ang ginagawa. May negative ba na nagmahal? Wala akong nabasa sa mga apostol nang yung tunay na naunawahan nila yung pagmamahal nila sa Kristo, lahat ng ginagawa nila ay puro positive na at nakaayon sa angkla at plano ng ating Diyos na buhay. At na-amaze nga ako kila, handa kaming mamatay para sa aking Panginoon. Kasi nung wala pa yung Spirit sa kanila, takot sila eh. Pero nung meron na sa kanila yung Espiritu Santo, yung sabi po ni Peter, yung pinagaling niya yung namamalimos, yung first miracle nila, nung pinakulong sila niya, palalayain namin kayo, ngunit hindi nyo nihahayag si Kristo. Ano yung sabi ni Peter? Handa kaming mamatay na hihayag si Kristo. Tanong namin kayo, handa mo bang ialay din yung buhay mo para kay Kristo? Handa mo bang ialay yung buhay mo para kay Kristo? Mula ngayon sa oras na to, patunayan mo hindi sa salita. Patunayan mo sa gawa. Naniniwala ko kapatid, kusang lumalabas ang mabubuting gawa kapag minamahal mo talaga si Kristo. No? Hindi yung mamaya, mabuti ako, gagawa ko ng mabuti. Mamaya, hindi. Naniniwala ko kung Jesus ang naghahari sa puso natin kapatid, gumagawa yan ng ayusan. Asan? Ora baka sindara bashe.
Close your eyes. Huwag mo pansinin yung mga katabi mo. Kung ang katabi mo nakaka-istorbe, rebuke mo in Jesus' name. Arabakashi, rabababashante. Urabakashante. Close your eyes in treasure na this month of February mararanasan yung pagmamahal ni Jesus. At sa buwan na to ng February, Panginoon, maihahayag din nila yung pagmamahal mo sa iba. Arabakashante. Sing yun, Jesus, I believe in you. Pwede bang tumayo tayo sa ating Diyos na buhay? Arabakashi. Jesus, Jesus. Oh my God, my Lord. Oh Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh Lord God. Jesus, Jesus. Hallelujah. Arabakashin. Oh God. Kung naniniwala ka sa kanta na to, taimtim nating damain yung kanta. Please. Hallelujah. Jesus. We believe the chorus binangkataan, Jesus, I believe in you. Oh God. Jesus, Jesus. Oh God. Jesus, I believe Jesus, Jesus. in you. Jesus, touch, touch. Jesus, Hara sanda kasanda bababashe. Ura to bakashe. you, you're the reason that I live, Rabababashakira the rarashi. reason that I sing. Touch every people. Jesus, I believe Panginoon, kung hindi ka pa nila naranasan, in you. I lay my hands through them, my God. Jesus, I belong. Encounter them right now. To Hararabababashira kashi. You're the reason that I Alalahanin mo kapatid yung pagmamahal ng Diyos. that I sing. Hindi kanya pinabayaan. Jesus, I Hindi kanya pinagkulang. Harakashandararabababashende. and Jesus, I Sikira kasandarabababashe. In the name of Jesus. to you. Jesus. You're the reason that I live. Yan iyalan mo kung meron kang mga iniindang sakit. Habang nag-worship ka, tinutunaw ng Diyos yung sakit na yan. Jesus, I believe Habang nagtataas ka ng mga kamay, in you. gumagalaw ang Diyos at pinapagaling ka niya. Ararabababashatakasi, rabababase. In the name of Jesus. You're the reason that I-touch mo, Panginoon, yung mga may sakit. In the name of Jesus. Gamuton mo, Panginoon, yung mga espiritu namin, Panginoon. Jesus, I Alisin mo yung mga espiritu na hindi nakaka-align sa'yo. Rasa Jesus, rabakashandararabasende. I belong O rabababashandarararase. to you. In the name of Jesus. You're the reason that Oh God. I live, the reason that I Sing, I will worship you. with all I We am. worship your name. We worship your name. Habang nabubuhay tayo, this is only a practice. Alam niyo po ba sa langit? Wala na tayong ibang ginagawa doon kundi mag-worship. Kung ngayon hindi pa tayo marunong mag-worship, hindi tayo makakarating sa langit. Kaya ngayon pa lang na nandito tayo, start worshiping God.